good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, ganda gabi sa inyo. So linggo ulit ng gabi. So dito na naman tayo. Aral na naman ulit tayo about sa mga stock na napili natin, na babaday natin sa ngayong darating na linggo para sa stock market. So itong mga napili natin ay sina ABA Core Capital Holdings, EGI, Alliance Global, CHP, CMIX Holding Philippines, Merrimark Consumer Corporation, SSP or SF Semicon Philippines Corporation, Apex, Mining, Dito, Semi Holding, Nickel Asia, SSI, SI Group Incorporated, at BLL, Vistaland and Lifeskip Incorporated. So, gagawin natin ng technical analysis to at alamin natin kung anong galaw nito ngayong darating na linggo at kung pwede ba tayo magkaroon ng profit sa mga stock na to. So guys, simulan na natin ang ating technical analysis. So guys, nandito na tayo sa ating Instagram. So, unahin lang natin tong si Mega Wide guys. Kasi may isa akong subscriber na nag-request about dito sa stock na to, kung anong takbo nito ngayon. So, alamin natin at gawa natin ng technical analysis. So, kung kayo guys, may gusto kayong paggawa ng technical analysis, so, gawa natin kahit papaano yan. So, gagawin natin lahat ayon sa ating kakayahan. So, guys, kung di pa kayo nakasubscribe sa akin channel, so subscribe na tayo. Libre lang naman ang mag-subscribe at patulungan na rin natin itong channel na to para mag-grow sa ating community, lalo na sa mga kapwa natin mga trader. So alamin natin guys si Megawide para doon sa ating subscriber. Indicator na gamitin natin guys is yung tinatawag na Bollinger Bands at RSI. Nandito na. So nandito na rin si RSI saka stochastic. So si Bollinger Bands guys, itong sa kan is lakihan lang natin ng konti yung mga para nakikita. Palitan natin ng yellow para medyo malinaw. So nakikita natin dito kay Megawide para doon sa ating tinatawag na ating subscriber. So ito yung stochastic niya. So si stochastic saka si RSI guys, kung makikita natin si RSI, bigyan natin ng yellow yan na limit. So medyo light natin. So para dun sa ating subscriber, so ang masasabi ko dito kay Megawide base dito sa technical is nagkakaroon siya ng downtrend formation. So nag-confirm na yung dalawang bands niya, upper sa lower band dito kay Bollinger Band, na nagkaroon siya ng widening at nagkaroon ng red candle. So possible na may karoon to ng tinatawag pababa ng presyo. At so makikita natin din yung RSI niya is going to below 30, or pag nag below 30, so possible na oversold siya. So doon pala siya magkakaroon siguro ng reversal, or kung hindi man siya mabot ng 30, or possible magkaroon na siya ng reversal. Pero ngayong darating na linggo, possible pa rin na may pagbaba pa to. So at ganun din dito sa stochastic, so oversold na rin siya, nasa ilalim nitong si fasting trend line niya kay slow trend line. So possible na may pagbaba ng presyo. At sabi ko dito, hindi siya magandang stock na bantayan natin. So tingnan na lang natin guys, kasi itong si Megawide is involved sa construction. So mga ginagawa nito yung mga construction, mga building at mga precast, so mga ginagamit sa building. So bilang isang engineer, tag-ulan ngayon, hindi ko masasabi na maganda yung takbo ng construction ngayon na darating, kasi malapit na yung malalakas na bagyo. So yun nga guys, hindi maganda tong si Megawide. So para doon sa ating subscriber, ito yung masasabi ko kay Megawide. So ang simulan natin yung mga napili ko na stock. So bukod dito sa mga stock na napili ko pala, bukod sa trending ang iba dito, so nakarang linggo mga trending to, so tinitingnan ko rin yung value na pumasok sa kanya at yung mga volume na nag-trade na
mag-trade sa stock na to, at bukod din doon is yung pag-angat ng presyo niya. So simulan natin si ABA guys. So si ABA yung Friday may pagtaas ng 12.11%. So ngayon, kaya ko napili to guys kasi ang una ko talagang binabantayan dito kay ABA nung nakarang araw, nung nakarang linggo is nung mula yung Miyerkules is itong green candle. Kung possible ko na green candle to, so possible na nag-trade ako nung Friday. So ang hindi lang kagandahan nung Webes is nag red candle siya, hinila siya ng mga buyer pababa, at yung RSI niya, natuwa naman ako nung Miyerkules is na-break niya yung RSI 30. So bilang isang trader, kapag RSI 30 ang may break ay RSI, so na-break niya ang RSI 50 pala. So bilang isang trader, kapag na-break mo yung RSI 50 going uptrend, so may possible may pagtaas ng presyo. Pero nung Webes is bumalik siya, nag-downtrend siya ng halos 1, nag-downtrend nung Webes to ng 0.01 o 2.06%, pero Friday is bumalik siya ng green candle, at kagandahan nasa above siya ng simple moving average dito kay Bollinger Band. So ang indication yan, kapag nasa taas pa yung price mo is nag-cross kay simple moving average at nagpapuntang uptrend, so possible na may pagtaas ng presyo. So makikita rin natin dito RSI niya, so finish niya ulit yung RSI 50, nag-cross ulit siya sa RSI 50 at above na siya, so possible na may pagtaas ng presyo. At dito yung stochastic niya, yung fasting trend line niya is nandito na rin siya sa tinatawag na overbought. So pero kahit naman yung stochastic sa overbought, ang kagandahan lang naman yan is tumatagal talaga yan ang stochastic dito sa part na to. So possible na may pagtaas ng presyo si ABA, kahit napili ko. So CGI pangalawa, napili ko rin naman to, binabantayan ko ito nung nakarang linggo, so hindi rin naman maganda yung naging indication niya sa akin kasi gawa ng red candle at medyo hindi maganda yung price niya, yung pagtaas ng presyo niya. So up and down, so hindi ko siya gano'ng pinapansin, pero binabantayan ko pa rin siya guys, kasi ang hinihintay ko dito ang confirmation nitong dalawang bands na to, yung upper sa lower bands. Kasi ngayon is medyo narrow siya, so at medyo yung galaw niya is medyo parallel, so possible na wala pang confirmation ng pagtaas ng presyo o pag-uptrend o trend ng panibawang trend. So ang pagtaas ng presyo kino-confirm ko kay RSI, so possible may pagtaas talaga to ng presyo kasi nga ang RSI niya is below sa 30, at ganun din itong stochastic niya. So puro oversold ang kanyang ang dalawang indicator na to, so possible na magkaroon to ng tinatawag na pagtaas ng presyo, at ang trend nito na mangyayari possible is uptrend. So kung magkaroon man to ng sideways ngayong mga simula Monday bukas hanggang Tuesday, pero possible para sa akin is may pagtaas siya ng presyo. So isa rin siya sa mga babantayan ko, ito rin sa darating na linggo. So sumunod naman guys, pangatlo si Apex. So bukod sa pagiging trend dito, ang binabantayan ko dito guys ay yung hindi man ko masabi profitable pa siya ngayon. Ang hinintay ko kung pag bumaba yung price niya dito kasi above RSI niya, overbought, sa gaganon din yung stochastic niya. So ang babantayan ko lang sa kanya, pag bumaba siya dito yung presyo niya, so may baka possible na makasakay pa ako, kasi nga ang fundamentals nito is maganda rin, kasi gawa na nag-open yung mga mining, so pinayagan na siya ng DNR mag-open, so possible na magandang indication ng mining company sa atin kasi gawa ng at sa pa yung Apex, so yung mga minerals, so gamit na gamit yan sa lalo sa mga technology, lalo sa ibang bansa. So narinig natin balita, so parang gusto na rin ng Pilipinas para luwagan yung pag-trade ng mga nickel at iba pang minerals sa karating dito sa Southeast Asia, yung para may tatanggalin sila ng mga provision doon sa kung paano sila mag-trade. So isa rin maganda yon, pero ang hinintay ko dito guys, possible ito di ako makapag-take profit nito simula Monday, pero pag bumaba ito at yung RSI niya is magbelow lang ng 70 going to 60, so possible na doon ako sasakay, baka magkaroon pa ng twist. Yun ang binabantay ko kay Apex. So sa ngayon hindi siya ang prioridad ko gawing pag-tradean ngayong linggo, kasi nga yung presyo medyo mataas. So sumunod naman guys is si HP. So napili ko rin to kasi gawa nitong malaking volume na pumasok niya. So at marami rin nagsabi na yung
stock na to is basura. So, kasi nga, mula nga ang taas ng price nito nung IPO plan to, so ngayon, nandito na halos nagbilo pa to ng 1 peso. So, maraming nagsabi na basura yung price. So, para sa akin kasi, minsan ang pera yun sa basura. Kaya, siyempre, bababa yung presyo, babantayan ko malaki yung volume. So, possible may pagtaas ng presyo. At bilang isang trader, nag-aral din ng mga technical, gumagamit ng mga technical. So, napapansin ko rin guys kung kailan tataas, kung ano yung trend na information. So, yun ang aking tiningnan. So, kay CHP guys, ito ang hinintay ko na magkaroon to ng green candle pero red candle ang binigay niya sa akin tulad nung Tuesday, tulad ni Aba, ay nung Thursday. So, hindi rin ako nag-position. Actually, nag-position ako dito nung nag-cross pa lang to nung Thursday. So, binili ko siya. Ay binenta ko na siya ng Wednesday pala sa 0.89. 0.89 ba? 0.98 binenta ko siya. So, 0.89 nabili ko siya sa 0.89. So, somewhere dito yun ko binili. So, akala ko kasi nag-green candle. So, nagkaroon na to ng retracement. So, dito ako bumili nun guys kasi akala ko green candle, tuloy-tuloy, saka yung part na yun, kung matitingnan nyo sa part na yan, bumalik yung RSI sa above 30, so akala ko tuloy-tuloy yung presyo pero bumaba pa rin yun. So kaya nagtagal ako dyan ng mga halos 2 weeks bago siya nibenta yung panibagong yung nabili kong stock. So ngayon, next week baka sumakay ulit ako sa kanya, baka may pagtaas siya. At kagandaan sa kanya, yung price candle niya is naghag na dito sa upper band ng Bollinger Band. So indication yan, kapag yung price candle mo is naghag dito sa upper band, possible na magkaroon ng panibagong pagtaas ng presyo, lalo pag green candle ang binigay nito ngayong Monday. At isa pa, hindi pa naman siya overbought kasi nga ang RSI niya kabibreak niya lang nung 60 nung Friday. So may possible pa na medyo makasakay pa tayo. So pag green candle bukas, baka sumakay tayo mga bukas or sa sunod na araw. So ganun din yung stochastic niya, nasa taas pa naman yung fasting trend line niya compare dito kay slow trend line. At kahit nasa overbought na siya na situation is, ang sabi ko nga, hindi ibig sabihin kapag na overbought na ang stochastic mo, ibig sabihin yan is magsisell ka na, so or bababa na yung presyo, magsisell na. So hindi rin ganun ang ibig sabihin ng stochastic. So minsan nagtumatagal din siya dito. So take time na nandyan siya, magte-take time na nandito talaga siya o magtagal siya dyan. So sumunod guys is dito. So dito, yun nga, green candle lang hinihintay ko nung kaya ako naman siya binabantayan. Actually, hindi ko talaga siya nag-try dito nung nakaraan, pero ngayong linggo is binabantayan ko siya kasi malapit na rin niya mai-break yung simple moving average niya dito kay stochastic ay sa Bollinger Band. At yung stochastic niya is uptrend pa lang din, at yung RSI niya so medyo lumaylo. So kaya hindi ako nagto-trade nung nakarang linggo, pero ngayong linggo so babantayan ko rin siya. At possible din kasi marami din trader nandito nagbabantay dito kasi gawa to ito ang third telco, magandang fundamentals. So possible maganda ang company ito na bantayan. So bukod sa technical method na ginagamit ko is syempre inaalam ko yung fundamental ng mga company, ano ba yung senaryo nila sa kasalukuyan, kung may maganda ba silang hinaharap. So yun ang tinitingnan ko rin. At ang hinintay ko dito, pag nag-break tong RSI bukas, so kung mag-twist na siya at itong manatili itong fasting trend line niya dito sa slow trend line, so possible na mag-trade ako. At ang kwan din guys, itong Bollinger Bands is, kung makikita nyo, is halos panaro yan. Ibig sabihin pag panaro, ibig sabihin nagpo-form ng panibagong trend. Hindi natin alam kung uptrend or downtrend. At ang indication na pag nag-narrow siya is nagkakaroon ng sideways yung presyo. So ito yung nga guys, nagkakaroon na siya ng sideways. So ang confirmation nito na magkakaroon ng confirmation of trend kapag nag-widening to o bumuka na tong dalawang band na to, yung upper saka lower band. Kapag nagbuka na yan by widening, so possible diyan makikita natin yung anong trend ang ibibigay niya. So kapag bukas green candle at nag-cross dito sa simple moving average dito kay Bollinger Band, so possible may pagtaas si dito. So ang sumunod, So maganda rin indication ito kasi nung Monday pa lang nung Tuesday sinimulan ko na siya bantayan kasi nga nag-cross itong si price candle niya dito kay
dito sa simple moving average sa Bollinger Bands. Ang kwan lang nito, wala pa siyang confirmation ng panibagong trend kasi nga panaro pa lang siya medyo narrow pa lang siya. At ang possible nito, maganda rin kasi to kasi supermarket to, so goods ang mga binibigay nito sa economy. Kumbaga yung involved niya sa ating economy is goods, yung mga common necessities ng mga tao. Yun ang kwan ni MM o Mary Mart. So, ang kwan ko dito is yung green candle, binabantayan ko. So, kapag nagkaroon to ng medyo mataas na presyo, pagbago ng presyo, so possible na isa rin to sa pagtre-tradean ko ngayong linggo. So, yun ang masasabi ko dito kay Mary Mart. At saka yung RSI niya, wala pa naman sa overbought, kahit yung itong stochastics overbought, so hindi ko naman iniintindi. Ang iniintindi ko ay stochastic, kaya binabanta ko yung stochastic, yung itong kwan niya, dalawang trend line na to. So, pag si fasting trend line na sa taas ng slow trend line, so possible na meron niyang pagtaas ng presyo, so pataas yung price niya. So, sumunod guys is si nickel. Yung nickel, medyo trend to. So, possible din dito. Ang babantayan ko dito, sasalo ako. Ang hihintay ko, yung sasalo ako guys. Kumbaga, sa akin kasi, hindi na ako makaka-take ng profit dito na medyo maganda kasi nga, overbought na rin siya. So, medyo matagal na rin yung stochastic niya dito sa taas. So, parang naglalaro-laro, up, down, ganun. Parang medyo yung volatile niya is medyo mahirap sakyan. So, ang hinintay ko dito guys is pag bumaba yung price niya at itong RSI niya. So, possible na may pagbaba ng presyo. Tulad ng sinabi ko, isa rin sa mga fundamentals, nagbigay ng dividend. So, ang dividend, ibig sabihin, kapag nagbigay ng dividend, so mababawasan yung capital ng company. So, possible, syempre, yung price niyan, hindi na ganun. So, baka ngayong linggo, so may pagbaba si nickel. So, yun ang hihintay natin na makasalo tayo at baka sa pagtaas niya is makasabay tayo. At isa pa doon, sa tinitingnan ko sa kanya, yung fundamentals niya na mining din siya. So, maganda rin yung takbo ng mining ngayon sa atin at hindi lang sa atin, kundi sa buong mundo na required ng mga kwanto, lalo nag-i-evolve yung technology ngayon. So, alam naman natin yung minerals, yung mga metal na yan. So, talagang gamit na gamit yan sa buong mundo. So, yun ang maganda rito na stock. So, kung mag-invest ako kay nickel, kung magta-try ako maging investor dito, hintayin ko siya na nasa below 50 or talagang kung yung maghihingi siya talaga ng investor, kung magre-require pa siya ng investor, so possible na ibababa niya yung presyo niyan para magkaroon siya ng investor. Kasi pag ang mga investor guys, ang tinitingnan ito yung overbought sa oversold ng company. So wala na mag-invest kapag nandito ka na sa overbought ka na. So kasi mataas na, medyo walang presyo niyan. So maghihintay ka ulit ng panibagong chart na tingnan mo is yung maganda mag-invest. So mga company, so may mga catalyst yan or mga tumitingin talaga dyan sa mga graph niyan, nag-aaral. So yun ang tinitingnan nila dyan guys. So ay nickel, hintay tayo na makasalo na pag bumaba yung presyo. So ang isa pa, si SSI. So binabantayan ko nito guys kasi yun nga, yung walang confirmation yung kanyang Bollinger Bands. So, ang ito, nag-confirm, ito initial confirmation, bumuka ito, pero ito, nagnanaro yung upper band niya. So, yung presyo mo, halos nagkakaroon siya ng retracement guys, dito sa baba. At itong RSI mo, nandito sa baba. So, maganda, ibig sabihin, may pagtaas ng presyo kasi nga, ang RSI mo is nasa below 30 or nandito malapit sa 30. So, below rin 40. As a trader, maganda pa rin sa indication yan. At ngayon, pa-trend siya, kaya babantayan ko siya ngayong linggo. So, nagkaroon ng retracement. So, kapag green candle, ang possible bukas, at ito yung nag-confirm ng natawag dito ng pag-widening. So, yun ang kagandahan nandito kay IRS kay SSI. So, yun ang hinihintay ko sa kanya guys. At isa pa, yung stochastic nasa overbought dun. So, kung tatanggalin ko si Bollinger Band, titingnan ko yung tinatawag dito na i-hide ko lang muna guys, si Bollinger Band, isa sa mga tinitingnan ko na indicator is si Parabolic SAR. Tingnan natin Parabolic SAR. So, si Parabolic SAR guys, may ginawa kong video. So, alam niyo naman paano gamitin siguro to. So, marami na silang gumagamit ito. Ang indication ni Parabolic SAR guys,
is downtrend yung presyo. So alam niyo naman pag nandito sa baba si parabolic SAR, so ibig sabihin ito yung pagkakaroon na na may pagtaas pa ng presyo. So pag bumaba to, yung parabolic SAR na to, so medyo bearish naman siya. So pag nagkataon, pag may pagtaas to ng presyo dito, green, so possible na magbigay si parabolic SAR ng tinatawag na indication na uptrend na siya is kapag binaba niya na yung kuan niya dito, yung signal niya sa ilalim. Ito yung mga signal na parabolic SAR guys, yung mga dot na to, yung parang mga X na yan. So yan ang indication na yung parabolic SAR. So magagamit sa parabolic SAR guys kapag yung market is masyadong bullish pataas. So kung masyadong bullish, so yun ang possible na maganda gamitin si parabolic SAR. So pero kung ang market is sideways or medyo hindi maganda ang galaw ng presyo, huwag niyo gagamitin si parabolic SAR, so wala kayong makikita indication sa kanya. So yun ang hindi maganda gamitin si parabolic SAR. So kaya ang ginagamit ko lagi is itong si Bollinger Bands. Bollinger Bands, RSI, Stochastic, so possible MACD at si ADX kung para sa mga trend ko siya tinitingnan. Sa kung gumamit ko na ako munang moving average. Kapag moving average guys, gamitin nyo si moving average din guys pala kapag yung market is ganito, yung parang medyo yung galaw niya is medyo sideways din nagkakaroon ng konting uptrend. So gamitan nyo siya ng natawag na moving average, then samahan nyo ng ibang indicator para malaman nyo kung ano yung indication na ibibigay niya sa inyo. So kadalasan ang sinasama ko dito kay moving average, kay slow moving average, itong si VWMA. So simple weighted volume moving average. So tingnan natin guys, gawin natin tong 20. Naka 20 yan ang default yan. So moving average, tingnan natin moving average nito. SSI, so 20, gawin nyo rin default 20. Kasi naka 20 yung kanyo. So dapat pareho sila para pareho yung graph pareho. So medyo hindi maganda yung indication. So ang kasi guys, si violet yung si moving average. So orange itong si VWMA. So ang si WMA kapag gagamitin niyo siya na masasabi niyo na maganda ang trend kapag naman itong mga price candle na sa taas nila at si VWMA is na taas ni moving average o ni simple moving average, yun ang maganda naman gamitin itong dalawang to. So ngayon hindi maganda indication, so pero ang ko lang, babantayan ko lang. So pero nagkataon baka sumabay lang din ako kung may pagtaas ng presyo guys. Yun ang hinihintay ko, itong si RSI mag-break ito pag tuloy-tuloy. So yun ang ko kay SSI, kaya ako napili siya. Sa medyo maganda rin ang volume niya kasi na pumasok ay value. Sumunod ay si SSP or si SFA, Semicon Philippines Corporation. So tiningnan ko rin siya kasi guys, itong si SFA, ang kunang ko talaga dito, binabantayan ko kasi ito lagi ang dating binibilan ko. So kadalasan ito nagtitik gain ako dito tuwing end of the month or first week of the month. So ganyan ang takbo niya na may uptrend na nangyayari sa kanya. Yun ang tingnan nyo to guys. So July siya nagkaroon ng uptrend. So yung ibang uptrend niya minsan yun, no, June, July, minsan first week of the month or end of the month nangyayari. And April to guys, so 27 ng April. So yan ang possible, kaya nang tinitingnan ko sa kanya, binabantayan kong fundamentals sa kanya. Hindi ko siya sinasabi magkaroon siya ng uptrend guys kasi pa down yung presyo niya. Ang hinintay ko dito guys is sumalo ako sa ilalim sa kanya, saka ako. So possible baka next week din or sa other week na ako sa kanya, pero siya lang siya sa mga binabantayan ko. So hindi ibig sabihin na napili ko sila guys is magtre-trade ako sa kanila. So ang napili ko sila para bantayan lang guys. So monitor ko lang sila. Yun ang nakita ko dito kay SFA. So para sa akin as a trader, wala tong pagtaas ng presyo. So medyo downtrend yung RSI pa going down, at itong si stochastic niya is yung slow moving average is sa taas ng fasting moving average, at yung graph niya is pa downtrend, medyo pa down. So medyo hindi maganda indication, baka bumagsak yung price. So si BLL, so naging trending nung nakarang
nung Friday. So tiningnan ko rin siya guys na baka maganda rin ang mag-indication niya kasi nga green candle, at ito rin tiningnan ko sa kanya, kaya napili ko na rin siya kasi sa, based dito sa kanyang RSI na sa ilalim. So para sa akin, kapag nandiyan sa ilalim mo ng RSI, so ibig sabihin itataas yung presyo niyan. So kung magtatagal ang RSI mo sa ilalim, so walang magiging movement yung company. So walang magiging profit. So syempre gagawin ng company na magkaroon ng profit to. So kaya isa rin siya sa mga babantayan ko ngayong linggo. So mga babantayan ko diyan guys, si ABA, EGI, so CHP, SSI, MM, dito, saka si BEL-L. So ang monitor ko lang diyan is itong si APX, Nickel, saka si SSP. At sinasama ko rin si FNI. So yun guys, ang masasabi ko sa technical method ng mga napili ko. So guys, itong technical method na ginawa ko guys sa mga company to guys is para lang din to sa tutusin. Matagal ko nang ginagawa to, hindi ko lang binibidyoan o gumagawa ko ng video ba pan sarili lang. So, akin lang sinishare ko lang to sa iba para magkaroon naman sila ng ideya kung paano ginagawa yung mga technical method na mga technical or indicator na nandito, paano basahin at paano gamitin, lalong-lalo na dun sa mga kapwa ko trader na baguhan pa lang, yung lalo na mga baguhan trader at yung mga small time trader. So kung mapapansin nyo guys, napili ko rin ito bukod sa pagiging malaki volume, iba dito is trending, tumaas yung presyo at yung price range din. So ako, small time trader lang din ako, sapat na sa akin ang kumita na everyday na malaki na yung 1,000, okay na sa akin yon para may dagdag lang naman income sa akin kasi isa din akong full-time employee. So, ang akin lang, additional income. So, sapat na sa akin na magkaroon ng konting additional income sa isang araw. Sapat na sa akin yung maximum na 1,000. So, minimum, minsan, okay na sa akin na 400, 300. Pero, ang kadalasan na naging income ko sa pag-trade ko, lalo sa isang stock guys, ang minimaintain ko is 500. So, yun ang fun ko minsan, talagang pinaka-hit ko. So, additional lang sa akin yon, kumita ako sa isang buwan ng maigit na 10 to 12,000. So, okay na sa akin yung guys na ganun ang kita ko sa market para lang magkaroon lang ng sustainable o extra income at magkaroon na ng counting savings para magka-save din ako kasi hindi naman ganun kalaki yung kinikita ko sa pagtatrabaho bilang isang engineer. So, maganda lang tingnan ng pagiging engineer pero hindi sapat ang kanyang sahod para sa mga pang-araw-araw na gastusin at saka mga utilities, necessities na ginagastos namin mag-asawa. So, lalo-lalo sa nangungupahan rin kami. So, ito lang mga purpose ko guys sa stock market kung bakit ako nag-stock, additional income, at din makapag-save din ako ng money, at yung money na sinisave ko galing sa sahod ko is gumulong, kumbaga hindi lang siya nakatago sa bangko ko, sa bank account. So hintayin ko na gaytong panahon para lumaki. So hindi naman ganoon kalaki ang binibigay ng bank naman na interest, lalo pag yung savings mo is ordinary savings lang, hindi yung naka-time deposit. So ito yung mga purpose ko sa stock market guys. So at ang capital ko hindi naman ganoon kalakihan, kaya dito lang ako umiikot guys sa mga stock na to. Ito lang mga stock na ganito yung price. So, kung pumasok man ako sa mga company na medyo malaki, tulad na mga malaki yung price, tulad ni itong si BDO guys. So, ang sinusure ko lagi dyan is yung kanyang, sinusure ko talaga na uptrend talaga siya, at yung indicator na ginagamit ko is going uptrend. So, yun ang aking minsan na pumapasok ko sa kanila, pero kadalasan umiikot lang ako dito sa mga price range na to. Pinakamalaking price range na trinatradean ko guys is si MWC, si Manila Water, nung hindi pa normal pa yung araw, nung mga normal day tulad ng mga nakarang taon, so hanggang March. So doon ako nagte-trade din ako doon guys, para pag nakakita ako ng magandang oportunidad na siguro may pagtaas ng presyo, so nagte-trade din ako sa kanila. So sa akin guys, technical method na ginawa ko sa mga company na mga napili ko, ang purpose ko lang na ginawa ko ng video is para magkaroon lang ng ideya kung paano gamitin ang technical method, at yung iba na magkaroon din mga ideya sa mga company na yon. So baka magustuhan nila, so gusto rin na mag-take profit, lalo na sa mga small time trader.
So yun ang masasabi ko lang guys sa mga video ko. At gusto ko rin makatulong din sa iba kasi sa mga group sa mga social media, so nakikita ko maraming mga baguhan trader nagtatanong kung sino ba yung market na maganda, ano ba yung trend na market, ano yung possible profitable na market. So minsan sumasagot ako, nag-involve, kumbaga sumasali ako sa conversation nila, tinutulungan ko sila, pero hindi naman lahat masasabi mo doon sa, kasi medyo matagal. Kumbaga parang hindi mo masabi lahat, kaya ang naging purpose ko, gumawa na lang ako ng video para matulungan sila. So guys, yun lang masasabi ko about dito sa mga stock ko at sa mga trending na stock na inaabangan ko. So guys, maraming salamat sa inyo. Sana mag-subscribe kayo sa aking channel para tulungan nyo rin yung aking channel at mag-evolve sa community ng YouTube, at makatulong din tayo sa ibang mga kapwa natin trader para ma-recommend din tayo ni YouTube sa naghahanap ng mga content na ganito. So guys, libre lang naman ang pag-subscribe. Sana mag-subscribe kayo. Maraming salamat guys.